Magandang umaga mga igan, ako naman Arnold Glavio, kasama sina Rhea Santos at Ivan Mayrina at si Connie Sison. Darito na ang mga unang balita. Hindi na po mapapakinabangan ang ilang gulay sa Atok, Benguet dahil nagyelo na ang mga ito sa sobrang lamig. By live report si Lia Manyalak del Castillo. Lia. Igan, bumagsak ng hanggang 7 to 9 degrees Celsius ang temperatura sa ilang bahagi ng Benguet, partikular dito sa Atok, kung kaya't nagkaroon ng vegetable frost. Maswerte naman na nasa 1.5 hectares lang ng taniman dito sa Sitio Englandad, Barangay Paway, Atok, Benguet ang apektado ng vegetable frost. Ang tinamaan dyan ay yung mga patatas at repolyo, pero sa kabuuan 1/4 lang doon sa 1.5 hektaryang naapektuhan ang totally damaged o tuluyan ng hindi mapapakinabangan. Igan, kapag tinamaan ng vegetable frost ang isang gulay ay mamumuumuo yung mga parang kristal at magyayelo yan. Bago sumikat ang araw, kailangan matubigan yan o madiligan para mawala yung mga kristal. Pero kung hindi na yan matutubigan o madidiligan, ay tuluyan niyang magyayelo at kapag naarawan na, ay masusunog yan at posibleng hindi na nga magamit o mapakinabangan. Bukod dito sa Atok, naitala rin ang insidente ng vegetable frost sa Madaymen, Kibungan, dito pa rin yan sa Benguet. Sa ngayon, apektado na ng vegetable frost ang presyo ng mga ibinibentang gulay na nagmumula dito sa Benguet patungo naman dyan sa Maynila. Tumaas na raw ng hanggang 20 pesos ang kada kilo ng repolyo at patatas, habang wala naman naging paggalaw sa presyo ng pechay, bagyo at carrots. Yung sa mga repolyo, Iga, na tinamaan ng vegetable frost, pwede naman tanggalin lang yung mga natuyot na mga dahon o yung mga nasunog na mga dahon. Pero kung talagang naging malala na yung pagtama sa kanya na vegetable frost, ay mabebenta pa rin naman daw yan, pero second class na, kumbaga mas mura na yan. Yung mga patatas naman, pwede pa rin naman pakinabangan yon, pero hindi na lalaki ng kasing laki ng inaasahan yung mga patatas. Yan po ang report ni Lia Manyalak del Castillo mula sa Benguet.